Hudyo sa end time. 2 prophets. So, hindi yan fathers, yan ang Elijah. I-distinguish yung fathers sa Elijah. Yung 2 prophets, ito ay katulad ng ni Barbanham na Elijah. Makita niyo? Sa end time, hindi nila masyadong tinuturo na ang 2 prophets, yung Elijah ng Malakay. Pero alam niyo ba dito sa Malakay, kung magsisimula kayo sa verse 4, binanggit niya si Moses. So, progressive to. Kasi ito yung ultimate application. Verse 5 yung Moses Elijah, 4. Nasa 4 si Moses, nasa 5 si Elijah. So, ang ultimate application ng Malakay 4, Israel, hindi si Barbanam. Nasaan si Barbanam? Siya ay parallel mirror image ng Israel. Naka nyo? Israel is the ultimate fulfillment. The church, si Barbanam sa church, is just a mirror type, a precursor. So, hindi lang yan 10:7, pati dito pala. Dito pala sa Malakay 4, ang ultimate, mula ka pa sa verse 1, Israel na Israel. Buti na nakaiwan siya ng clue. Yung sabi niya yung 5 comings. Buti na banggit niyan. Kasi kung hindi niya nabanggit niyan, uulanin ako sa Quiapo ng batikos. Pero hindi nila matanggihan nung kinote ko yung 5 comings eh. So, kahit siya nakapag-iwan ng clue na ito ang ultimate. Dahil hindi na niya na detalye inano ko ni Alan Madera, sabi ni Alan Madera, mali, hindi yan apply dyan, kay Barbanam lang. Parang nakafocus lang kay Barbanam. Pero, basahin lang natin ang Bible kasi get back to the Bible, di ba? The Bible context is Israel. Yes. So, it is a spoken word revelation. This is what we call the mystery of God. Hindi, kaya spoken word eh. Hindi to letra por letrang nakasulat. This is a mirror image, a parallel. It's a hidden mystery. Nauna ang bride, nakatago lang. Kailangan na spoken word. Ito, ang nakasulat. Pero kailangan din nila mabuksan yung ultimate na nakasulat. Ang ultimate na nakasulat, 2 prophets ang Elijah. O, ito ngayon ang tanong. Sino ang fathers ng Gentile end time church? Sino yung fathers nila? Apostle. Okay. Ngayon, ito ngayon ang tanong, Bar George. Sino ang fathers ng 144,000? Sino yung fathers nila? Kung fathers na susundan, kasi ang ituturo ng 2 prophets, yung simpare na tinuro ng mga apostol na yung 12 apostol na kay Kristo. Diba? So, sino yung fathers nila? Apostolic din? Apostolic din. Okay. Bar Roel. Same answer. Same answer. Bar Roland. Same answer? Sino yung father ng 144,000? No. Yung iba, wala na iba sagot? Ikaw? Patriarchs. Okay, yan ang hiwaga. Pakita ko sa inyo ha. So, maganda. Practicein nyo, i-share to para hindi nyo malimutan. Ito, kung baka sa ibang end time, kung meron tayong talagang openness. Kailan mo sinabing patriarch? Sabi mo, same answer eh. Nung una po, yung knowledge ko na patriarch na eh. Matagal na tayo may sharing dito kasi nalimutan lang. Ang 12 apostles ba, hindi patriarch? Hindi, iba yan. Pakita ko lang sa'yo bakit. Sige, Alam nyo ba yung inaabangan nila? Ay yung puso na inaabangan nila ay yung puso ng dating patriarchs. Lagay ko yung patriarchs dito 12 tribes. Hindi lang 12 tribes, marami ang patriarchs. Itong fathers na patriarchs, may verse to. Pinag-uusapan natin puso, di ba? Ano ba yung puso ng original patriarchs? Ano yung original na patriarchs na puso? Ano yung hinihintay nila? Sino yung hinihintay nila? Romans 9:5. Tama, basahin natin. Romans 9:5 saka Acts 7:1 and 2. Sige, buksan natin. May verse eh.
Ang ganda na revelation eh. Iba yung fathers ng end time English Israel mo, sa end time church. Whose are the fathers, and of whom, as concerning the flesh, Christ came, who is over all, God bless forever. Amen. Ibig sabihin si Abraham, rejoice to see my day. Ang original patriarchs, yung heart, di ba, turn the hearts, sila yung may tamang puso para makatanggap kay Kristo. Kaso, nawala yung puso na yan dito sa panahon ng mga Pariseo. So, yung original na puso ng mga patriarchs, kailangan bumalik yung puso ng end-time Israel. Kasi yung end-time Israel, nadaya ng mga Pariseo eh. Yung puso ng end-time Israel, kailangan bumalik sa Fathers, puso ng patriarchs nila. Kasi yung puso ng patriarchs nila, yan ang, may pagkabereyan yan, kumpara sa tatay ng nandito. Kung babalik sa patriarka at kay Abraham, kung ibabalik sa patriarka kay Abraham, si Abraham ang tinutukoy dyan, binhi mo. Kaya Binhi nga, ni Abraham. kaya nga, Hindi naman kay Abraham. Sino ang binhi ni Abraham? Tinutukoy niya yung sa dulo si Kristo eh. Ngayon, Israel. ngayon, Israel. oo. Binhi. Kaya nga, sino ba, ano bang babalikan na puso ng Israel kay Abraham? So, sila, nasa kanila raw yung pangako. Acts 7, 1 and 2. No? So, sundan nyo to. Ang ganda nito eh. Ang apostoles, anak nila church. Ito yung tatay. Pero dati yung children, naging tatay. So yung children sa end time church, ang tatay nila, yung dating children na naging tatay. Pero kung papunta na ng Israel, wala silang background sa Christianity, ni-reject nila yan eh. Hindi nila tatay yung apostoles. Ang tatay nila, yung puso na kailangang balikan nila, yung original patriarchs na dapat tumanggap kay Kristo dito pa lang. Kaso yung pagkatatay dito, nawala yung pagkatatay eh. Parang Nicolaita eh. Okay. Ang tinutukoy sa Malakay 4 verse 6, hearts of the Tama. children to the Lahat yan, fathers. hearts Ngayon, yan. ibig sabihin ba yung babalikan ng Israel yung puso ng kanilang magulang physical o yung puso nila bumalik sa mensahe ng Diyos? Pareho, yung magulang nilang original, yan ay may tamang puso. Yung huling magulang, maling puso Mas yan higit eh. na Yung A, mali ang puso. mas higit na ang Pero yung B, babalik sa original tamang Brother puso. Francis, kung babalikan nila yung patriarchs na kay Abraham, mas higit na malinaw at kumbaga updated yung mensahe na galing sa Diyos kay Kristo sa apostol na babalikan lang naman ng 144,000 yung nireject nila. Ano bang nireject ng 144? Di ba message ni Kristo? Hindi naman message ng patriarch ang babalikan eh. Mensahe ni Kristo ang binabalikan. Nireject nga, dahil nga mali ang fathers na nasundan nila eh. Brother Francis, may kinalaman din sa spirit yan, di ba? Oo nga. Itong hearts, Oo. that turn the hearts of the children back to their fathers. It is the spirit that was in the fathers, patriarchs. Oo. They are longing For the Christ, Messiah. the Messiah. Christ, the Messiah. Ito hindi longing, ito peke longing eh. Ito yung tunay na longing. So ibabalik yung puso nila sa tamang puso. Maling puso nung yung A, fathers ng A, mali eh. Yung fathers ng B, yan ang tamang puso. So babalik yung children, end time Israel, sa original na puso ng fathers. Hindi nila naging fathers yung apostoles kasi dating children yan. So ang naging fathers nila, yung tamang puso. Di ba blindness in part is happened to Israel? Na-delay sila eh. Nabulag sila eh. So yung tamang puso para bumalik sila sa pagkagising ay yung bumalik yung original puso sila sa original. So, sundan nyo. Ang natutunan natin sa end time message ay pang church. Pang church lang to. Pero, kailangan din natin i-share. Ang Israel babalik sa puso ng ito kasing ultimate malakay. Ito yung ultimate malakay. Babalik sila sa puso ng mga magulang na nakaabang kay Kristo.
ito yung tamang abang. Yung fathers ng A, part A, maling abang. Nicolaita abang. Ito Berean abang, no? Kumbaga hindi lang si hindi lang si Abraham. Lahat na yan. Si Moses, di ba? Anong imimensahe ng two prophets 144,000? Kaya galing ba kay Abraham? O yung mensahe na tinanggihan? Iko-connecta niya yan. Iko-connecta ng two prophets na to, yung dating inaabangan nila, yung dating mensahe na naputol sila rito, iko-connecta na, alam mo dumating na yung mensahe. Brother Francis, yung ni-reject ninyo, yun ang... ibang mensahe ni Abraham sa panahon na ito yung naputol sila. Ngayong tawag dito, Acts 2:36. Yung papasok yung gadget mo. Kasi dito po sila naputol. Let all the men of Israel know assuredly. Communion, ano ba yun? Seeds. Ano yung pangalawang topic? Seeds of... 10:7 sa Kamalakay. Ano ba yan? Yung seeds of eternity. Parang pwedeng... May gadget ba dyan? Yung seeds of eternal life. Tapusin ko lang. Huwag mo nang kung gusto mong makontento ka, huwag mong iano sa kanya. Di ba? Hindi, ganito mo na, Brother Francis. Brother George, dito tayo, nagpipresent tayo, hindi para masatisfy ka doon sa sagot. Tama ba? Hindi ganon kasi ang spirit ay mayroon tayong measure. Kung mayroon kang gustong sagutin na masatisfied ka, ay iyan mo muna. Pwede mo siyang personally na lang. Di ba? May Bible school pa tayo sa gabi. So, ako nga mayroon akong dissatisfaction pero kailangan ko ang espiritu ng Panginoon eh. Ito dito ay mayroong partiality. Hindi pa tayo nandoon sa fullness eh. Di ba? So, kailangan natin makarating sa fullness. Take note muna, take note. Pwede mag-confirm. Ngayon, kung hindi accurate yung sagot doon sa gusto mong sagot, then hold on muna. Take note lang. Okay, take note nyo lang muna and then confirm na lang natin. May tanong ka pa para mag-present ba? Ano lang, clarification lang, Brother Francis. Kasi sabi mo kanina, yung two prophet para sa 144,000, hindi apostol yung fathers nila. Ang fathers nila yung Abrahamic. Tama. Tama naman si Kristo galing kay Abraham. 9:5, Acts 7. Pero ang aking nililinaw, ang presentation ng dalawang propeta, pangalan ni Jesus ang itatatak sa 144,000. Ipapakilala nga nila yung ni-reject dati. Ibig sabihin, yung ama nila, yung apostol. Hindi nila tinanggap yung apostol, yung children, hindi nila tanggap yung apostol. Pakilala nung two prophets, yung ni-reject nila nung panahon ni Kristo. Nung dumating si Kristo, ni-reject, di ba? So, papakilala, yan nung ni-reject nyo, yun. Yun yung hinihintay nyo. Ibig sabihin, Brother Francis, yung mga lahi ng 144,000, yung mga kanununuan nila sa panahon ng apostol, yun ang tumanggi kay Kristo. Yung lahi nila, oo. Yung lahi, pero yung apostol tumanggap hindi nila tatay to. Alam mo bakit? Ba? Yung may tatay na apostolic, yan yung nagtumanggap pero nag-backslide lang. Ibang backslide dito, ibang backslide to. Ito mas malaking backslide to. Okay. Yung backslide dito sa loob ng church age, tumanggap yan pero naiba yung Christianismo nila. Sandali lang, Brother Francis. Linawin mo lang, apostol, dala nila ang pangalan ni Jesus, di ba? Pero tumanggap yung end time church. Tumanggap yan. Tumanggap yung mga original Christian. Yeah. Tapos ni-reject, tapos parang nagbago lang, tapos may restoration. Maliit na restoration to kumpara sa kanila. Linawin ko pa. Ang two prophet, hindi nila, at saka 144,000, hindi nila fathers yung apostol? Hindi nila fathers apostol kasi hindi yan tumanggap sa Kristyanismo. Okay. Hindi yan tumanggap sa Kristyanismo. So, tapos na, Brother Francis. Baka may iba pang gusto maglatag. Pastor Roland. O sige, question answer muna tayo. Tapusin natin question answer. Then tayo. Tawag nito, kainan. Yung 10:7, Brother Francis, recap lang, no? Para mas malinaw din sa akin. Bali, during, di ba, merong 5 comings of Elijah. Elijah himself, Elisha, and yung pang third Elijah,
yung sabi nga, he John the shall turn, Baptist. John the Baptist, no? A. So yung Elijah, during the time of our Lord Jesus Christ, ang Elijah nung panahon na yon ay si John the Baptist. At yung A. fathers ay yung mga Phariseos. Sadducees and Pharisees. At yung children, of course, Yung mga mangingisda, yung hindi pa magiging apostol. yung mga apostles. Hindi pa sila apostle na. Yung magiging apostle pa lang. Maging apostle pa lang. Pero in short, mga Israelites. Yung mga convert. Yung convert pa lang. So, yung malinaw, ang Elijah, sa panahon na yon, si John the Baptist. Part A. Ang father ay yung, of course, yung Sadducees and Pharisees, yung mga kuya. Ano? Yung mga mapagpaimbabaw. Okay. Ngayon, yung children, ito yung mga mako-convert pa lang. Oo, mga Okay. patotot. Okay. Pagdating naman ngayon, sa Gentile, End time church. Sa end time, ang Elijah, si Brother Branham. Para sa church. Pero parang Gentile church. pero may justify po natin yung pastor. Kasi ito yung just Kasi baka lumabas. kamukha Parang niya hirap ito. i-share sa iba niya pag magmumukha kasi tayong heretic. Hindi, restoration. Ito yung proof natin, yung church ages. Ang proof natin, si Barbanam yung... Although hindi ako disagree. Gusto ko lang, pag-aaralan ko naman yung naghahanap pastor. tayo ebidensya para mag-seminar sa iba. Ang church age, ang ebidensya na may apostasy at restoration. At sa dulo ng restoration, si Barbanam, yung sikat na star messenger. Kaya, si Barbanam, ang pumapel sa parallel image sige. para sa end time Sige po, church. mapag-aaralan ko po yan pag tumagal naman. I-reveal po sa atin. Ngayon, ang Elijah sa end time, si Brother Branham. At ang End time church. Sa end time church. Ito, no? church. Ngayon, ang father, ibabalik niya tayo doon sa Apostolic doctrine, fathers. sa mga katuruan ng apostol. Yung Na kung unang saan, Kristiyano. okay. Ngayon, ang children, of course, tayo din. Gentile church. Mga Gentile church. Pagdating naman ngayon dito, sa final week, Israel pag na. ibabalik na uli ngayon sa mga Hudyo, Yung naputol sa kanila. yung naputol sa kanila na 78th week, para makumpleto yung pang 78th week, babalik na ngayon. Tanggap ng So, Messiah. eto na yun. For example, nasa pang 7 years na tayo. Last week. Ngayon, yung pang 5th na Elijah, nandito one of the two prophets. Okay. Ngayon, ang mensaheng, sila ngayon ang lumilitaw ngayon na Elijah, itong dalawa, na magbabalik ng puso ng mga anak Sa pero pabalik magulang. doon Sa sa magulang. patriarchs, doon sa dati. Tamang puso. Na ang dating, magulang. naiintindihan ko naman Dating na magulang. yung itong panahon na to sa mga patriarchs na to, Tamang puso. pinipicture si Jesus Christ. Tama. No? So ang Tamang mensahe, abang. kailangan nilang balikan yon para yung hindi na, yung ni-reject dito, Ay matanggap na nila. yes, okay, naintindihan ko. So, ang puso, nahawa ng Nicolaita reject. Pero dahil sa two prophets, Moses and Elijah, ibinalik yung puso sa original na tamang puso. Berean na puso. Okay? Ng magulang nila. Okay, total, paglilinaw to, samantalahin na to. Ibig sabihin, yung pag-reject ng Hudyo sa aral ng mga apostol ay hindi ang aral na natanggap ng mga apostol na mga Hudyo, yung 12 apostles, yung apostol na tinuro at yung tinuro ni Kristo sa mga apostol ay yun ang dapat tanggapin nila noong Israel. Di ba? Reject eh. Kaya nga, ano bang turo ni Kristo na tinuro sa mga apostol? Siya na yung katuparan ng Messiah. Yes. O ngayon, di ang turo doon, kung ang turo ng mga ni Kristo sa mga apostol, back to fathers, hindi back to God. Tama. So, yung turo ni Kristo, tanggapin nyo na Messiah, ako na yung Messiah. No? Tinanggap yan ng mga apostolic fathers. Dating children, Yes. tumanggap sila, naging apostolic fathers na sa end time. Kasi kung restoration, Brother Francis, ang mga Israelita, nahawa sila dun sa mga Diyos-Diyusan. Ngayon, ang gusto ng mga ni Kristo, na tinuro sa mga apostol, doon kasama sa Diyos, sa tunay na Diyos. Kasi kung babalik ka sa mga patriarchs, father, kay Abraham, si Abraham, dati namang galing siya sa Ur. So, Di ba siya ay makidiyos-diyusan din. Ngayon,
Hindi siya, kung sa akin, hindi magtuturo si Kristo na ibalik kay Abraham, kundi na ang turo ni Kristo, back to God. O, sige. Brother George, linawin muna natin, sino-sino ba yung patriarchs? Kasi kung ang ipipinpoint mo lang si Abraham na dati siyang galing sa Ur, dati siyang mananampalataya, dati siyang sumasamba sa mga Diyos, di ba nga tinawag din naman siya? Gagamitin ko yung halimbawa niya dito. Oo. Itatype ko Pero, Brother Francis, nakikita ko po yung harmonize ng sinasabi, yung harmony ng Bible. Kasi kung ibabalik nga ang puso ng mga anak papunta doon sa Patriarchs. so may kinalaman pa rin sa Godhead. Na ang mga old, nasa Diyos, isang Diyos lang ang dapat nilang kilalanin at wala pa talaga existence doon yung anak. Ihalimbawa Kundi ko yan. Messiah lang yung anak. Ihalimbawa ko to So ganito, Bar Okay, George. singit na lang to. Sasagutin ko Kasi yung... baka mawala Baka maagaw na naman Nakuha yung ko yung kabila punto mo. Nakuha ko yung punto mo. Ang punto mo, sila Abraham, Diyos-Diyosan sila dati. May Diyos-Diyosan. malinaw naman So sundan nyo para itapat natin. Sila Abraham, nung may Diyos-Diyosan, katulad ng mga apostol, hindi pa sila apostol, sila pa yung mga patotot, sila yung mga publikano, sila pa yung mangingisda, sila pa yung mga children na mangmang. So si Abraham, there was a time mangmang. Yan tinutukoy mo. Ngayon, si Abraham na-convert. Na-convert si Abraham, kaya naging patriarka. Pero kailan tinatawag na patriarka si Abraham? End time Israel na. Nung panahon ni Abraham, di pa siya tinatawag na patriarka. May Diyos-Diyosan pa siya. Katulad mga apostoles dati, hindi pa sila apostoles. Ano pa sila? May Nicolaita rin sila, nalulukewarm. Pero na-convert sila. Kaya later, sila na yung naging apostoles. Si Abraham na-convert. Sila na yung naging patriarka. So, yung end time church, kikilalanin yung pagkatatay ng apostoles. Yung end time Israel, kikilanin yung pagkatatay ng patriarka. Okay. Perfect type. May folding away, may restoration. Sige. Kain muna tayo and then resume na lang tayo after ng pagkain. Okay, tayong lahat ay tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. At iniling ko, Brother George, tayo manalangin at para sa pagkain. Tiniling ko, Brother Jose, para doon sa closing prayer and then pagkain. Kain muna tayo and then resume tayo uli after ng kain. Sige po tayo po manalangin. Dakilang Ama, nagpasalamat kami ng lubos sa umagang ito, Panginoon, sa pagpapala mo sa amin. Sana po sa aming pag-aaral, Panginoon, bigyan mo kami ng pusong may pakumbaba, Panginoon, at hunger sa iyong salita. Sana, Panginoon, pakainin mo kami sa aming kaluluwa na marami kami matutunan. So, umagang ito, Panginoon, hanggang sa hapon, Panginoon, gawain namin. At nilalapit namin, Panginoon, sa pagkain sa tanghaling ito, bigyan mo ng kalakasan, ng magkaroon ng sustansya ng aming pisikal na pangangatawan. Ama, ito na po samot na lang ko sa pangalan ng Buto si Kristo. Amen. Amen. Okay, sige. Kain tayo muna, tapos kuha na lang kayo ng plato. Kanya-kanya na lang sandok. Ayun, kanya-kanya na lang sandok tayo. Kain muna tayo. So, aawit lang ako para sa Panginoon. Sige, mayroon namang sabaw dyan at mayroon namang kain muna tayo, bro. Sige, yung iba ata mamaya pang hapon. Heavy and the road seems rough and long. Sometimes my feet grow weary and so long. There's brighter day coming, sun asleep on heaven's shore,
and I won't have to worry anymore. Say, kain muna tayo. No, I won't have to worry when I reach the other shore. All my troubles will be over, and I'll rest forevermore. My eyes will be on Jesus, and my heart will be aglow, and I won't have to worry anymore. Life is over, and I've seen my last goodbye. I see a Savior standing at the door